Meron pong fake news na naman na pinalalaki itong mga anti-Marcos talaga kahit personal. Ginagamit nila, pinipake nila para lang magkaroon sila ng content, magkaroon lang sila ng topic for views only para sirain ang gobyerno. Alam nyo, si First Lady pala, parang na-allergy, Nawaga yung mukha. Abay, pinapalabas sinapak daw, binugbog daw. O anong yung gusto nyong palabasin? Nag-aawa yung mag-asawa? Kaya nagkagaron? Ay, grabe naman kayo. So, fake news na naman. Alam nyo, si Pangulong Marcos at si First Lady, mga professional na tao yan. Hindi yan gumagamit ng salitang kanto o salita ng mga kung saan ang galing. Mga professional na tao at angka ng pinanggalingan ng Araneta at Marcos. Kaya ko po ito pinapaliwanag kasi nga lumabas nga po yung video pero ayaw ko na ipakita kasi hindi naman ho gusto nun kahit naman sa ino Kahit tayo Minsan pag natutulog tayo, pagising natin, medyo iba yung itsura aguran ng mukha natin conforme sa napuyat, napagod o may kumagat na hindi natin control. Abay namamaga ang mukha Pinapalabas niya ano? Ano tawag doon? Agura ba ang tawag doon? Figura. Hindi, yung agura, ano ba yung agura? Hindi nga, yung agora, iba yata yun. Figura. Bakit ba agora inabanggit natin? Figura. Ibig sabihin yung pagkakaiba ng ating mukha, minsan, ay nagbabago. O, di ba? Ayan. Okay. Eto, meron kasing event, si First Lady. Kasi hindi nakarating kasi nga namamaga yung mukha. Abay, pinalabas na kagad ng mga anti-Marcos na binugbog daw ng Pangulo. Grabe naman kayo. Kaya ayan, nagsalita na ho si Sandro Marcos, Congressman ng 1st District, panganay na anak. Pakinggan natin, may lang ito. Yan, ayaw. Sure, she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. So please rest assured that along with the entire First Family, but more importantly, the entire national government, we continue and want to continue supporting foundations such as this that recognize the excellence of our youth today and those who are making a difference in our country. Ayan. Yung assurance ni Congressman Castro na maayos yung programa kahit hindi nakarating ang kanyang ina, ang kanyang mami, ang First Lady, dahil nga sa hindi inaasahan na nagkaroon po ng kaproblema yung kanyang physical na, alam na, namamaga nga yung mukha So, hindi po totoo ng First Lady kaya namaga ang mukha para bang may nakipag-away o minang-away. Kalokohan naman yun. Kaya nga halos hindi nga natin pinakita yung picture video ni Congressman kasi hindi nga daw siya naka-ready. Last minute yata, tinawagan siya, sinabihan ko, ikaw na mag-represent, ikaw na yung kumatawan sa akin dyan. Sa event na yan kasi hindi ako pwede. So, nagsumugod yung anak, panganay na anak yan. At kanyang binigay ang assurance na anumang programa ng First Lady, tuloy-tuloy. Kahit na nagkaroon ng bahagyang problema yung kanyang kalusugan, yan po ay hindi magiging sagabal. So, ayun po yung assurance. Kaya ko po ito ginawa, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Kaya ko lang ipinapaliwanag sa inyo kasi nag-viral na naman yung video at saka picture na pinapalabas ng mga DDS vlogger, yung mga maka-Duterte vlogger, yung nandito at saka nasa abroad kung saan man sila nandoon, na meron daw hong physical na nangyari o away. Hindi totoo yun. Talaga naman itong mga taong ito, puro lahat na lang nakikita ay masama. Only in the Philippines talaga. Alam niyo sa ibang bansa, wala pong ganyan. Tanong niyo sa lahat ng mga Pilipino sa abroad, walang personalang issue sa ibang bansa. Ang lahat ng kanilang mga politiko at mamamayan tumutulong sa kanilang gobyerno para sa development kaunlaran. Dito naman sa atin sa Pilipinas, may mga grupo talagang taksil sa bayan, traidor, makapili, puro negative, puro paninira, for views, content only. Para lang pagkakitaan ng kanilang fake news ginagawa. Sige, humanda kayo. Dahil nandyan po si Atty. Castro na sasagot. Pag nakita ni Atty. Castro, Communication Undersecretary na may ganyang issue, sasagutin na naman yan. Alam niyo naman, bagong-bagong Malacanang Palace Official, Malacanang Press Officer, at yan ang kanyang layunin. Kontrahin, labanan ng fake news. Another fake news ito So, walang kadala-dala. Ito ang tahasang sinasabi natin.
Basta mayroong fake news, galing sa kampo yan ng mga anti-Marcos. Yung Duterte camp, Duterte followers. Sa kanila rin galing yung mga troll at baser eh. At yung mga fake news na mga vlogger. Na iniimbitahan sa Kongreso yung 37 mga vlogger, hindi dumalo. Kaya nga sa susunod na hearing, papa-arresto na sila. Ang tatapang nilang magsalita sa kanilang mga channel, pero pagka-imbestigahan na sa kanilang maling ginagawa, mga bahag ang buntot. Nawawala ang tapang. Di ba? Yan po ay for views only. Gusto lang nilang kumita. Pinagkakakitaan nila yung kanilang fake news. Masaya silang mag-fake news para siraan ang gobyerno, para sila kumita. Kayo namang mga viewers, followers, subscriber ng kanilang mga channel, kayo yung binubudol, kayo yung nililin lang. Eh kung meron man ho talaga silang basihan, di dapat din nila sa korte. Ano mang kaso? Yan, katulad yan. Yung issue ng impeachment, ayaw nila, dinala sa korte, yan ang tamang proseso. O meron silang ibang mga issue, ayaw nilang dalhin sa korte kasi alam nila madidismiss. Ayaw nila ng rule of law, gusto nila paninira, gusto nila siraan. Kasi nga, yan ang business nila. Pinagkakakitaan nila ang fake news, pinagkakakitaan nila ang paninira sa First Lady, First Family. Eh pero ngayon po iba na. Naglagay na ang Pangulo ng tagapagtanggol, naglagay na ang Pangulo ng magdidepensa sa kanila, sa katauhan ni Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Kaya hindi maiiwasan at marami pa sa darating na mga oras at araw ang mga matitinding reaksyon at paliwanag sa harap ng Malacanang press corps at interview ng maraming media sa Official Communication Undersecretary Castro. Kasi sila yung sasagot niyan. Eh basta makapag-viral lang kayo, basta makapag-topic lang. Balik rin natin ang sitwasyon. Kayo kaya yung, halimbawa, kinagat ng langgam yung mukha nyo. Tapos hindi kayo makadilat sa umaga. Tapos sasabihin ng kapitbahay mo at kaibigan, ay binugbog ng asawa yan, kaya ganyan. O kayo ba matutuwa, no? Eh yun ang gusto nyo palabasin eh. Parang nakipag-away ang First Lady, minang-away sa kanya, kaya namamaga ang mukha. Di ba kalokohan yun? Hindi mo lang yung pinahalagahan na baka may something lang. Eh sabi nga ni Congressman Castro, kanyang anak eh. Allergy, kaya nagkaganon eh. Hindi niya ginusto. Eh bakit parang natutuwa pa kayo? Pinaninindigan na inyo ang mali na inyong paniniwala. Anong klaseng mga tao kayo? Kaya ho, suportahan natin mga kaibigan, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority sa buong mundo na Pilipino, suportahan natin ang tagapagtanggol ng Malacanang. Si Undersecretary Castro, siya ang sasagot nito at magpapaliwanag sa lahat ng fake news. Hindi tumitigil eh. Talagang nambubuli sila. Talagang sinusubukan nila ang gobyernong ito. Katakot-takot na mga kaso dyan. May marami na dyan na libel, inciting to sedition ng mga kaso. Ayaw pa rin. Actually, personal pa ngayon kailang batikos eh. Sinasabi nilang BO, wala daw kwentang abogado, lahat below the belt. Ay, subukan natin kung kayo palalampasin ng PCO yung inyong mga pinagsasabi niya. Iba na ngayon. Sana hindi kayo magaya. Sana hindi kayo ma-allergy. Sana hindi magbago ang mukha nyo pagising sa umaga. Hangad kung kayo guwapo at magaganda pa rin kahit fake news kayo. Please like, share ng video ito.